Let us open our Bible on Ecclesiastes 9 verse 4. Praise the Lord. For to him that is joined to all the living, there is hope. For a living dog is better than a dead lion. Ayan. Lahat na nasasakop pa sa buhay ay meron pang pag-asa. Meron pang pag-asa. Anong pag-asa? Pag-asa na maligtas. Pag-asa na makarating sa everlasting life o sa kaharian ng Diyos. Pag-asa na mapatawad. Pag-asa na ma-reconcile sa Diyos, mabalik sa Diyos. Pag-asa na tatanggap ng pagpapala ng Diyos. May pag-asa pa basta habang buhay pa. Sabihin, may magtanong minsan, Pastor, maligtas ba yung mga tumboy? Maligtas ba yung mga bakla? Maligtas ba yung mga LGBT? Maligtas ba yung mga rapist? Maligtas ba yung mga adulterers? Maligtas ba yung mga killers? May pag-asa pa, basta buhay pa. Maligtas kung magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Maligtas kung sila'y magpakumbaba at magsisisi, umamin sa kanilang kasamaan at talikdan ang mga ito. Maligtas basta sila ay susunod kahit paman sa tawag ng Diyos sa buhay nila. Di ba tumatawag ang Diyos sa lahat ng mga makasalanan? Habang buhay pa ha? Di ba sabi ng Diyos, come and let us reason together. Ari ka mo dinhi og maghusay kita. Bisag unsa ka itum ang inyong sala, paputiun ko kana. Kaya nga sinabi diyan, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Let the wicked forsake his ways and the unrighteous his thoughts, for He will abundantly pardon. So habang buhay pa ang tao, while you hear the voice of God, harden not your heart. Kagabi nag-preach kami doon sa wake ng aking tito. Kasi sila po ay aming the closest family friend namin dito sa Davao. Mga lahing Batanggenyo ito. At yung parents nila ay ninong at ninang ng aking mga magulang nung sila'y kinasal. So, we are so close, no? Eh, namatay yung kapatid nila, si Tito Lito, yung dating, yung retired army. O din, nagbigay ako ng word of God doon kagabi, dyan sa Collado funeral. Sabi ko sa kanila, si Tito, tapos na. Kahit magdala pa ako ng trumpa, idikit sa tainga niya, dyan sa kabaong, hindi na yan makarinig. Tapos na siya. Over na. Judgment na lang ang inihintay niya. No more repentance, no more bagong buhay. But hindi ko alam paano siya namatay because I was not there. Nagsisi ba siya? Hindi ko alam. Only God knows. Only God can judge us. But as far as the Word of God is concerned, habang buhay pa ang tao, magsisi ka na. Habang buhay pa ang tao, tumalikod ka na sa kasalanan mo dahil may chance pa eh. Makapagsisi ka pa eh. Makapagbago ka pa sa buhay mo, makapagtalikod ka pa sa kasalanan mo. Makarinig ka pa sa katotohanan, makarinig ka pa sa katuwiran ng Diyos sa pamagitan ng kanyang ebanghelyo. Kaya mo pang sumunod, kaya mo pang maninindigan hanggang sa kamatayan. So may chance pa. Kaya nga sinabi dito, for to him that is joined to all the living, there is hope. For a living dog is better than a dead lion. Ang buhay na aso, mas mabuti pa kaysa patay na leon. Ang patay na leon, wala na yang pag-asa. Ano itong leon? Kahit pasikat ka sa sanglibotang ito, kahit pa tinagurian kang yung famous ka sa sanglibotang ito. Ikaw ang pinakamayaman, ikaw ang pinakamagaling sa record in terms of kung anong performance mo. Tapos hindi ka nakapagsisi, hindi ka nakapagtalikod sa kasalanan mo, namatay ka. Useless.
Mas mabuti pa yung mga taong masasama, may pag-asa pa habang buhay pa. Pero yun naman taong masasama habang buhay pa, hindi naman nagsisi, hindi naman tumalikod sa kasalanan, nadatnan ng kamatayan, ay wala na yun. Wala nang silbi yun, wala nang chance yun na maligtas. Kaya nga kung pakinggan natin yung Ebanghelyo, while you hear the voice of God, do not harden your heart habang buhay ka pa. Pag sinabing habang nakakarinig ka pa sa tinig ng Diyos, huwag mong patigasin ang puso mo. Kahit yung mga tao dyan na sa ICU, binigyan sila ng Diyos ng chance maligtas kasi nakakarinig pa yan. Kahit nagkomatos yan. Huwag niyong patigasin ang inyong puso. Kasi pag mag-shut off na yung bulb ng iyong puso at hindi na mag-pump lahat yan from brain down all parts of the body, shut down yan. Kung sa indicator pa ng hospital yung nasa monitor nila, gano'n na. Wala na yan. Hindi na yan makarinig. Kaya, ang tao habang buhay pa, may pag-asa. Kaya tayo na buhay pa dumating sa ating gospel, nakapagsisi tayo, nakapagtalikod tayo sa kasalanan, may pag-asa pa tayong makarating sa kanyang kaharian. Basta magpatuloy tayo, huwag na natin itong bitawan. Praise the Lord. Tingnan mo anong sinabi dyan sa Job 14:7 hanggang 12. Praise the Lord. For there is hope of a tree, if it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease. Though the root thereof wax old in the earth, and the stalk thereof die in the ground, yet through the scent of water it will bud, and bring forth boughs like a plant. But man dieth and wasteth away, yea, man giveth up the ghost, and where is he? As the waters fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up, so man lieth down and riseth not, till the heavens be no more, they shall not awake, nor be raised out of their sleep. Yeah. Mas mabuti pa yung kahoy, pag pinutol mo, nandyan pa yung ugat, tutubo yan. Minsan yung ugat na nabulok na, meron pa rin tutubo. Magbad pa rin siya hanggang maglaki. Kasi may pag-asa pa. Pero kung ang taong nag-give up na yung ghost, anong nag-give up na yung ghost? Bumalik na doon sa kanyang creator. Wala na yan. Hindi na yan babangon. Hindi na yan makarinig. Tapos na. All he must wait is the judgment of God. Eh paano kung namatay siya sa kasalanan? Hindi niya ginamit yung panahon na buhay pa siya, nakakarinig pa siya na magsisi, tumalikod sa kasalanan at sumunod sa katuwiran ng Diyos. Paano kung hindi yan nagawa yun? Tapos namatay siya, wala na siyang chance. Mapatawad. Namatay siya sa kasalanan, namatay siya sa karumihan, namatay siya sa kalikuan, namatay siya sa maling pananampalataya. Hindi sa katotohanan na nag-iisang katotohanan na si Jesucristo. Naggaling sa langit, bumaba dito. He is the legit Savior of the world. Hindi niya ginawa. Maniwala at sumunod kay Kristo Jesus. Wala nang pag-asa yan. Hindi na yan ma-resurrect sa first resurrection kasi hindi siya namatay kay Kristo. Namatay siya sa kasalanan. Kailan siya ma-resurrect? Sa general resurrection. Pero wala na siyang chance maligtas. Bakit hindi siya sinama sa first resurrection? Eh hindi siya worthy sa kaligtasan. Bakit doon siya kasama sa general resurrection? Ano pang hinihintay ng general resurrection? Hinihintay pa yung mga buhay na kahit panahon sa Antichrist, may chance pa silang maligtas. Kung willing sila magpapugot ng leeg, wag lang nilang itakwil yung kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. Hihintayin ng Diyos yun. Praise the Lord. Kaya nga sa general resurrection, meron pang sisiparate sa kanan at sa kaliwa kasi may maliligtas pa. Kaya, ganun po, napaka-importante po. Tayo na nga mga buhay pa, huwag na tayong bumalik sa kasalanan natin. Malaking oportunidad na pag-asa sa kaligtasan binigay ng Diyos sa atin. Huwag na natin itong iwaldas. Huwag na natin itong hayaan maagaw pa.
let no man take thy crown. Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. Kaya, basahin pa natin. Isaiah 38:18. Praise the Lord. For the grave cannot praise thee, death cannot celebrate thee. They that go down into the pit cannot hope for thy truth. Wala na. Nasa libingan ng tao, hindi na yan makapuri sa Diyos. Hindi sabihin ng mga namatay na, ay, Panginoon, dito na lang ako magpuri sa iyo sa kabaong ko, dito sa libingan, kasi hindi kita napuri noon. Ay, Panginoon, hindi ako nakapagsisi noon nung buhay pa ako, hindi ako nakapagtalikod sa kasalanan ko, dito ko na lang gagawin sa kabaong ko, sa libingan ko, ang pagsisisi at pagbagong buhay. Wala na. The grave cannot praise thee. Death cannot celebrate thee. Hindi na. That they go down into the pit cannot hope with thy truth. Hindi na sila. Wala nang pag-asa sa katotohanan ng Diyos. Samantalang tayo na mga buhay pa, we can celebrate God. That is why we can celebrate His birthday. We can celebrate birthdays to be thankful to God. We can celebrate church anniversaries. We can celebrate with God. Buhay pa tayo eh. Praise the Lord. Kaya wala nang ibang tinatawag ang Diyos sa mundong ito. Yung call of repentance. Call of turning away from wickedness. Tumalikod na kayo sa kasalanan. Magsisi na kayo. Mga buhay, makinig kayo, may pag-asa pa kayo. Maligtas. Mga buhay, makinig kayo, may pag-asa pa kayong maligtas. May pag-asa pa kayong ma-spare sa impyerno. May pag-asa pa kayong mabigyan ng Diyos ng kalinisan sa buhay ninyo. Basahin natin yan. Lamentation 3:21 and 22. Praise the Lord. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Yes. May pag-asa pa tayo. May pag-asa pa ang mga makasalanan. May pag-asa pa ang bakla. May pag-asa pa ang tumboy. May pag-asa pa ang LGBT. May pag-asa pa ang killer. May pag-asa pa ang adulterer, adulteresses. May pag-asa pa ang lahat ng uring kasamaan ng mga masasamang tao sa sanglibutang ito. If buhay pa sila ngayon, may pag-asa pa sila. But the question is, will they repent? Will they humble? Will they stop from their sin? Baka mas gusto pa nilang ipagpatuloy ang kanilang kasalanan. Higit sa lahat na minumungkahi ng Diyos. Pag namatay, wala ng chance. Mayroon ditong taong namatay. Hihingi sana ng pabor, wala ng pabor. Basahin natin yan. Luke 16:26 hanggang 29. Praise the Lord. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. Yan. Paghingi niyang drop of water to cool his tongue, wala. Sabi ng Panginoon, meron ditong utusan mo si Lazarus, pupunta dyan sa iyo. Tapos dito, gaganunin niya yung kamay niya, tapos bababa siya sa iyo para ipatulo yung tubig sa dila mo para malamigan lang. Dahil sabi mo, mainit masyado dyan. Merong ano dito? Gulf. Meron ditong division. Fix yan. Hindi na yan matanggal, hindi na yan. Forever na yan. Yung dyan, taga dyan, hindi makapunta dito. Yung dito, hindi magpunta sa impyerno. Fix.
Kaya nga eternal salvation, eternal death. Sabi niya, ano na lang, may mga kapatid pa akong buhay sa mundo, 5. Balik mo doon si Lazarus, baka maniwala sila na pag ang taong namatay na buhay, nakarating sa langit, mag-testify sa kanila, baka maniwala pa sila. Ano ka? I-command mo ang Diyos. Samantalang sinabi niya, may mga Moses doon, may mga propeta doon, hindi ko yan sila pinapahinto. Ibig sabihin yan, God provided prophets that will tell them the salvation. Praise the Lord. Kaya mapalad yung buhay. Hindi naaalis yung Moses na nagtuturo sa katotohanan, yung propeta na nagre-reveal ng kanyang kaligtasan. Ang buhay nandyan, provided yan ng Diyos, may pag-asa ang lahat ng mga buhay. Huwag mo lang hintayin mamatay ka na hindi mo nagawa ang dapat mong gawin para maligtas ka. Tayo, pasalamat tayo sa Diyos. Minsan sabi ko, Lord, salamat po. Nung nasa putik ako ng kasalanan, kahit sa kabataan ng buhay ko, maaga mo akong minulat. At hindi ko pinanghinayangan yung kabataan ko na hindi ko na-enjoy sa kalayawan sa sanglibutan ito para lang sa laman. But I rather count blessedness and happiness and more joyous moments of my life nung nandito na ako sa inyo. And I am contented to be with you until my death. And I will be your son and you are my heavenly Father forever and ever. Saan ka pa maghanap niyan? Tayong lahat na niligtas ng Diyos. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Tingnan mo, darating ang panahon. Meron ng tinatawag na eternal destiny. Anong eternal destiny? Ang mga masasama na hindi nagsisi, hindi nagbago hanggang sa kamatayan nila, may patutunguhan sila. Ang mga masasama na nagsisi, tumalikod sa kasalanan nila hanggang sa kamatayan, hindi na umalis dyan sa katuwiran ng Diyos, meron silang eternal destiny or destination. Basahin natin. Matthew 25:46. Praise the Lord. And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. See, may patutunguhan ang bawat isa. Ano man lang yung buhay natin dito sa mundo. Kaya nga tinanong ko kagabi doon sa puninarya. Sabi ko, ikaw, kilala mo si papa mo, pangalan niya? Kasi patay na yung papa niya, si Lolo Berting. Ang tinanong ko si Tita Blessy, Tita, naalala mo pa yung pangalan ng papa mo? Opo, Berto Castro. Yung papa niya, lolo mo. Oh, kilala ko, ganito. Yung papa ng lolo mo, ay hindi ko na alam. Parang ako din. Kilala ko yung tatay ko, he passed away already, Ernesto Reyes Mojares Sr. Yung kanya namang papa, kilala ko pa, Emilio, Mercado ata yung ni lolo ko, Mojares. Hindi ko natanong nung buhay pa yung lolo ko, anong pangalan ng papa niya? Hindi ko alam. Kahit unang litra, wala akong kaalam-alam. Kaya sabi ko, ganun tayo one of these days. Yung ating fourth generation, they can no longer mention our name. Neither have we are being recalled. Nare-recall yung buhay natin. Wala na. We are gone forever. But there is a reckoning. Merong recognition day. Pag tayo ay nagsisi, tumalikod habang buhay pa sa kasalanan, sumunod tayo sa katuwiran ng Diyos na pinakita ni Kristo at ikinamatay natin. Ang sinabi dito, but righteous and into eternal life. Praise the Lord. Pero yung mga wicked na hindi nagsisi, everlasting punishment. Basahin natin John 3:36.
Praise the Lord. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Yan. Kung nag-iisa lang ang Diyos na lumalang sa lahat, hindi pwede meron siyang kaduplicate, hindi pwede meron siyang after Him or before Him. Wala. Kung nag-iisa lang ang Creator, nag-iisa lang din ang katotohanan ng Diyos na bumaba dito sa lupa. Nag-iisa lang din ang tagapagligtas sa lahat ng tao forever and ever. At yan ay si Jesus Christ. Praise the Lord. To all generations na yan, hanggang matapos ang mundo. Wala nang kapalit sa Kanya. Kaya nga, very firm yung statement, hindi ka maniwala kay Kristo, wala kang everlasting life. Pag maniwala ka sa Kanya, meron kang everlasting life dahil siya lang ang nag-iisa na katotohanan at tagapagligtas. No choice. You have to tell it to the people of the world. Praise the Lord. Maggalit man sila, mainis man sila, masuya man sila, you are telling it for their own good, for their own benefit. Tell them. Masaway man sila sa mali nilang pananampalataya na nagisna nila, tell them. Sinabi naman niya ni Lord Jesus, the world hated me because I tell them the truth. The world hated me because I reprove their sins. Basta sabihin natin ang katotohanan. Kaya, habang buhay may pag-asa. Praise the Lord. Maliban lang kung patay na, wala na yan. Namatay ang tao, hindi nagsisi, hindi naniwala kay Kristo, hindi tumalikod sa kasalanan, wala na yan. No more chance na yan. Parang si Satanas din, wala nang chance si Taning. Basahin natin. Revelation 20 verse 10. Praise the Lord. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, and where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Wala na. Yun na yung ano nila. Kumbaga pa, yun na yung destination nila. Kasama na yung mga makasalanan, false prophet. Lahat nandoon na. Basa pa. Revelation 12:7 and 8. Praise the Lord. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. Wala na siya. Wala na siyang lugar in heaven. No more. There is no such restoration. There is no such a so-called, wala na. Sayang, sinayang niya ang pagkakataon. Ano, Pastor? Reserved na talaga sila sa impyerno? Pag sinabing reserved, wala ka nang papupuntahan, doon ka na. Basahin natin last verse, Jude 1:6. Praise the Lord. And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Reserve. Past tense yan. Reserve in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Reserve na. Tayo, anong nangyari sa atin? Anong first state natin? Makasalanan. Dumating si Kristo, naniwala tayo, napatawad tayo, nabago tayo. Hawakan mo na yan. Huwag mo na yung pakawalan sa buhay mo hanggang sa kamatayan mo para mabuhay ka na wala. Samantalang sila, baliktad. Ang first state nila, righteous sila. First state nila, nasa presence of God in His everlasting glory. Hindi sila nanatili na ganun na lang. Nag-shift sila ngayon ng kanilang utak, ng kanilang layunin to fight against God. That's a big mistake. Tayo naman, first state natin, makasalanan tayo. First state natin, marumi tayo. Dumating si Kristo.
second state natin na bago tayo. Huwag ka nang bumalik doon. Praise the Lord. Matili ka na sa second state natin na forgiven, renewed. Diyan ka na. Righteous, holy. Matili ka na dyan. Hanggang sa kawakasan. Dahil may pag-asa pa tayo dumating sa buhay natin. Amen? Praise the Lord. Kaya a living dog is better than a dead lion. For to him that is joined to all living, there is hope. Kaya anumang category, anumang level ng volume ng kasamaan ng tao, basta buhay pa, huwag mong i-condemn yan. Huwag mong i-judge yan. Huwag mong hamakin yan. May pagkakataon pa yan. But nasa kanila ang choice. Nasa kanila ang decision. Kaya nga sabi dyan, now is the day of decision. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Pag yung now na yan, hindi nila ginamit at tomorrow namatay sila, sorry. Wala nang decision magawa nila. Patay na eh. Wala nang acceptance sa Diyos. Wala na eh. Patay na eh. Wala nang salvation. Kaya, napaka-importante yung nangyari sa buhay natin na dumating ang gospel of Christ. Na nagbago ng buhay natin. Let us remain in His truth. Let us no more go back in sin. And let us tell the whole world that there is chance and hope for everyone na maligtas pa. Pero for the living only. For the dead, we leave it unto the hand of God. Because after all, we don't know anong kamatayan nila. Praise the Lord. Ang Diyos na lamang ang nakakaalam. Pero as far as sa mga living, alam natin kung gumawa ba tayo ng masama o hindi. Alam natin kung tayo ba ay sumunod o hindi. Meron pa tayong awareness or consciousness. Kaya habang conscious pa tayo, tarungin natin yung ating paglakad sa katuwiran. Ayusin ba natin? Praise the Lord. So, let's be watchful, let's be prayerful, let's be thankful to God, let's praise the Lord. Then, i-pray natin yung biyahe namin bukas with my wife, going to Palawan for a purpose. Magkasal kami doon. At nabook na rin ako sa preaching sa Iwahig. 19th ang book nila sa akin sa Iwahig. Mag-preach ng Word of God. Pero hindi kami doon sa main chapel. Meron kaming venue na tinawag nilang Building 4. Doon kami mag-conduct ng preaching sa Word of God. Gusto pa sana nila akong ipapreach sa ibang pang lugar na ibang venue. Labas na doon sa Iwahig. Yung tinatawag nilang Montible. Pero ina-arrange pa nila kailan ang booking doon. Kaya i-pray natin ito na sa mga prisoners, makabigay tayo ng Word of God para sa kaligtasan nila. Na kahit nandoon sila sa prison house nila, hindi na sila prisoners of Satan. Praise the Lord. Mapalaya na sila. Dumaan ng mga pagka-prisoner dito yung iilan sa mga anak ng Diyos. But save sila. Kaya i-encourage natin sila. Alam mo, daming kaso doon na rape na hindi naman totoo. Kinuwento sa akin yan, alam mo, pastor, uso dito sa Palawan, agawan ng lupa. Para yung lupa mo maagaw sa iyo, gagawan ka ng planted evidence ng rape. Pag na-convict ka na, nakulong ka na, kukunin yung lupa mo. Yan ang common dito, planted. Kawawa naman ang mga tao. See, gustong-gusto talaga ni Taning ang tao makulong sa impyerno. Pero habang buhay pa yan sila, humihinga pa naman yan. Let us bring them the good news. There is hope for every one of you. Praise the Lord. Yan ang ating dadalhin doon. To God be the glory. So, praise the Lord. Patuloy tayong manindigan to give hope to all the living. And the hope that is Christ Jesus. Wala nang iba. The hope of glory.
Amen? Praise the Lord. Magsitayo.